Anong kinalaman mo sa pagkakarip ni Ava? Ha? Anong pinagsasabi mo? Sira bang ulo mo? Hindi ko magagawa yun sa sarili kong kapatid. Pinalayo ko lang siya dahil gusto ko siyang makapag-umpisa muli dahil alam kong hindi mo siya matatanggap. Kahit ano pa mangyari sa kanya, tatanggapin ko siya. Ikaw ang sumira sa buhay ni Ava. Ikaw ang sumira sa buhay ko! Pwede ba, Joaquin? Ginawa ko lang yun bilang kapatid na nagmamalasakit, nagmamahal. Gusto ko siyang makapag-umpisa muli, makalimutan lahat ng mga masasakit na nangyari sa kanya rito. Siya ba iniisip mo? O sarili mo? Napakawalang yan. Sarili mo kapatid, pinagkakaanulo mo. Nandidiri ako sa'yo. Kasi si Ava. Joaquin, pinapasabi niya na you're not allowed to enter. Bakit? Ikaw kasi yung tinuturo ng rapist na nagplano ng panggagahasa kay Ava. We just wanna make sure. Hindi ka muna pwedeng pumasok dito hanggang hindi kami nakakasigurado kung totoo man to o hindi. Ano sasabi mo? Are you crazy? No, Joaquin, I think it will be best if we just leave. Boys! Gagalaw! Sandali, ako lang to. Ano ka ba? Rodolfo, ano ka ba? Akala ko ba nakinanay ka? Eh, galing nga ako doon kausap ko nanay mo. Eh, sabi niya, doon ka na daw matulog. Okay na daw kayo. Anong kailangan niyo sa akin? Pakawalan niyo ako! Ano ba kailangan niyo sa akin? Ha? Bakit mo to ginawa sa akin, Joaquin? Dahil ba sa mata pobre ang nanay mo? Dahil ba sa hindi mo ako mahal? Dahil ba kay Violeta? Bakit, Joaquin? Bakit? Hindi ko alam pa sinasabi mo, Ava. Wala akong kinalaman sa nangyari sa'yo. Kung ganon, bakit sa'yo nakaturo ang lahat? Bakit nakasulat ang pangalan mo dito sa librong to? Bakit? Magsalita ka! Bakit? Hayop ka! Hayop ka! Bakit? Magsalita ka! Magsalita ka!
Talaga? Maraming salamat, Rodolfo, ha? Sige na, ayusin mo na yung gamit mo. Sige. Litong-lito na ako. Bakit ikaw? Bakit ikaw pa? Sa lahat, bakit ikaw pa? Walang ginawa sa'yo. Bakit? Hindi ko magagawa ang mga binibintang mo sa akin. Hindi kita magagawang saktan. Nung nawala ka nga sa buhay ko, para na ako namatay. Mas gugustuhin ko pang ako masaktan kaysa naman ikaw. Mahal na mahal kita. Hindi mo ba alam yun? Hindi mo ba alam na mahal mo? Mahal na mahal kita. Dolores, hindi ka makatulog? Ito ang gatas, oh. Alam mo, Leticia, peace of mind ang kailangan ko. Para bang ang pakiramdam ko rito sa mansion ito eh. Lahat ng taong naririto, may hawak na kutsilyo na handang itusok sa puso ko. Magkaroon lamang sila ng pagkakataon. Alam mo, Dolores, sumasama ang loob ko sa'yo. Dahil para bang isa ako sa pinagbibintangan mo. Well, kung ganyan ang pakiramdam mo, Leticia, I'm sorry. Talaga, I'm sorry. Dahil pagkatapos kong mabasa yung sulat ni Denya, parang wala na akong pwedeng pagkatiwalaan eh. At saka, siguro totoo yung kasabihan na habang nalalapit ang isang bagay, eh lalo mong hindi nakikita. Ang talagang gusto kong malaman, Leticia, sino sa bahay na ito ang talagang gustong pumatay sa akin? Yun ang gusto kong malaman. Buti naman, nakumbinsi mo ang nanay. Paano mo ginawa yun? Alam, Isabela, hindi ko makailangan kumbinsi yung nanay mo. Mahal na mahal ka nun. Hindi ka matiis nun. Namimiss ko ng nanay eh. Mahal kita, Joaquin. Pero sana, magpatawad mo ako. Ano nang gagawin natin sa kanya? Ano na? Kung naman ang ginawa niyo sa iba pang naghahasa sa akin. Pagkatapos doon, tayin niyo na siya. Ava, sigurado ka ba sa desisyon mo? Sigurado na ako, Red.
papatayin mo na siya. Baka naman habang buhay mong pagsisiyan ng desisyong yan. Baka naman may ibang paraan. Baka naman hindi si Joaquin yung nagpagawa niyan. Baka set up lang lahat. Ava, malakas ang kutob ko. Malakas ang kutob ko na hindi si Joaquin na nagplano ng lahat. Wag! Baba mo yan. Siguro nga, hindi ikaw ang nagpag-ahasa sa akin, Joaquin. Pero kung sino man ang gumawa nun sa akin, sigurado ako, malapit sa'yo yun. Isabela, kanina pa sumusunod sa atin yung motorsiklo eh. Pwede mo siya mag-overtake kanina pa eh. Ayaw naman niya. Huwag ka magpapalata ha. Seatbelt ka. Rodolfo, sinusundan niya pa tayo eh. Rodolfo, may baril siya. Rodolfo, bilisan mo. Rodolfo, bilisan mo. Hello? Hello, Doña Dolores. Kamusta ka na? Kung gusto mong makitang buhay ang anak mong si Joaquin, pumunta ka dito sa Perez Street sa Novaliches sa isang bodega. 6 o'clock ng umaga. Huwag kang mawawala. Gusto kitang makita. Hello? Sino ka? Pumunta ka na lang dito bukas at malalaman mo. At isa pa, huwag kang magdadala ng pulis kung ayaw mong matay ng mga aga yung anak. Sino ka sabi? Violeta? Bakit po, Mama? Aba merong tumawag sa akin at ang sabi sa akin, pag hindi raw ako pumunta rin sa lugar na yung bukas, papatayin daw si Joaquin. Ano po?
Rodolfo, ano nangyayari? Bakit niya tayo binabaril? Isabela, hindi ko alam. Pero sa tingin ko may kinalaman to tungkol sa huling testamento ni Doña Dolores. Kung saan ikaw ang witness. Paano mo nalaman? Wala na ako ibang maisip na dahilan. Isabela, meron ka bang hindi alam tungkol sa pagkatao mo? Anong ibig mo sabihin, Rodolfo? Anong hindi ko alam sa pagkatao ko? Oh, ano na nangyari? Peste. Nakawala sila sa akin. Ho? Paano na ho ngayon yan? Akong bahala. Madaling malaman kung saan sila matatagpuan. Pinahanap ko na sila. Si Dolores nakakahalata na sa akin, sa atin. Konting panahon na lamang, mabubuking na tayo. Para kito sa gadan. Talagang tinigsahasan ko yung Dolores at Isabela yan. Huwag nila akong gagalitin. Dahil hindi nila magugustuhan ang gagawin ko sa kanila. Panahon na siguro para may paglamayan dito sa mansyon ng San Victores. Paglamayan? Anong ibig sabihin sa paglalamayan? Just watch me. Rodolfo, anong hindi ko alam sa pagkatao ko? Wala akong karapatan para magsabi. Isabela, hindi ito ang tamang oras. Nanganganib ang buhay natin. Anong gagawin natin? Tumawag tayo ng polis. Hindi basta-basta itong papatay sa atin. Milyon-milyon ang pinupuntirya nila. Kayang-kaya nila bayaran ang mga pulis. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Lumayo tayo. Saan tayo pupunta? Akong bahala.